Sa punto pong ito ay makakasama natin dito sa studio ang resident sports analyst ng inyong pambansang TV na si Dennis Principe para pag-usapan ang performance ng ating mga atleta sa 2024 Paris Olympics. Magandang gabi sa iyo, Dennis. Yes, magandang gabi sa iyo. Kasama nga Audrey, isang karangalan. Okay, ano yung iyong assessment sa naging performance ng ating pambansang koponan sa Olympics bago ang 2024 Olympics? Ito ba yung inasahan o nasurpresa tayong lahat? Siguro man sabi ko rito is kahit pa paano inasahan na ito, no? Lalo na mga eksperto. Kasi kung mapapansin mo kasamang Audrey, yung Tokyo Olympics happened a year after yung kanyang talagang schedule, 2020. No? Nangyari siya 2021. And then after that, dikit na niya yung Asian Games. Ano? So yung mga atleta natin, nagkaroon ng continuity. Ano? And from then on, kumbaga 1 year before the Olympics, yung nga yung Asian Games, so nagtuloy-tuloy yung kanilang ginawang training. Ano? So masabi natin na malaking bagay na imbis na may magbakasyon along the way, ano, ang ginawa ng Philippine Sports Commission at ng Philippine Olympic Committee is that pinuno nila, no, ng mga training yung mga atleta. Kaya kung mapapansin mo, well, si Carlos Yulo, 2 gold medal. And then, nandyan pa yung ating mga boksingero na may tsansang manalo ng mas makinang pa sa bronze. And of course, meron pa tayong 3 weightlifters na sinasabi rin na maaaring magkaroon ng podium finish. So, hindi na rin, in a lot of ways, masabi na kagulat-gulat because of the preparations na ginawa ng ating pambansang koponan. Okay, kasamang Dennis, ulitin ko, no? The same question, pero ngayon particular kay Carlos Yulo. So, ito ba ang inasahan ng Olympic Team Committee na si Carlos Yulo, bago mag-Paris Olympics, ay makakapag-uwi ng mga gintong medalya? Masabi natin na kung babalikan natin yung Asian Games kasamang Audrey, kasi yan yung sinasabing Olympics ng Asia, no? Ang nangyari ron ay nag-skip si Carlos dun sa Asian Games. Instead of competing sa Asian Games, nag-compete siya sa World Gymnastics Championships. Ano? At yun nga, dahil dikit nga yun sa Paris Olympics, nakatulong, no, na imbis na mag-Asian level, itong si Kaloy, dumiretso na siya sa World Championships. And from then on, ay tuloy-tuloy sa mga, kumbaga, world-class, no, na mga trainings and competitions ang ginawa ni Kaloy. So sa tingin ko, malaking factor yun, no? Na hindi naman sa minamalit natin yung Asian Games, but it was a level up competition, maaaring ang, kumbaga, lesser, yung glitter pagdating dito sa Pilipinas sa Asian Games, sikat na sikat, no? But despite that, no, doon pa rin siya nagpunta sa World Championship. Kaya sa tingin ko, naihanda siya ng gusto dito pagdating sa Paris Olympics because of that decision to skip the Asian Games at piliin ang World Championships. So, lumalabas na tamang path yung dinaanan ni Carlos Yulo, no? At naging strong contender kagad siya. Pero ito, well, nag-fall short ng konti si EJ Obiena. Anong masasabi mo sa kanya naging performance? Konti na lang pang-apat ang kanyang standing. So, anong masasabi mo sa overall performance ni EJ Obiena? Well, yun nga, sabi he fell short dahil isa na lang, bronze na, no? But if you look at his previous performance sa Olympics Tokyo, number 11 siya, no? Ngayon number 4. Considering na meron siyang iniinda na injury, yun ang balitang na lumalabas nga, no? So, para maging number 4 siya, masabi mo na halos nandun ka na sa boxing nga, bronze medal na yan, no? So, we can say na while he fell short statistically, masabi pa rin natin na malaking improvement. And hopefully, this will help si EJ Obiena na i-take niya itong experience na to para mapaghandaan niya yung LA Olympics. Kasi sasabihin niya sa sarili niya na andun na ako from 11 to 4. Pagdating ng 2028, tama pa yung edad ko, siguro naman by that time, meron na akong at least bronze medal or siguradong podium finish pagdating ng 2028. Well, talagang napaghandaan ba ni EJ Obiena o talagang malakas lang yung competition? Well, nakita mo naman yung kalaban niya, no? Si Duplantis, world record, yung kanyang ginawa. Malakas kung sa malakas. Pero ilang beses na rin pinahirapan ni EJ Obiena yan, no? We can never tell kung walang injury si EJ. Baka nabigyan niya rin ng magandang laban si Duplantis, no? Pero tapos na yan, no? Isang chapter na naman niya sa kanyang career
No? So, para sa akin, kung meron mang di magpapahirap kay Duplantis, specifically pagdating sa next Olympics, yung bata pa rin natin ang pwede magpahirap yan, si EJ Obiena. Okay, kasamang Dennis, sa usapin ng gold medal hopes, merong pa tayong dalawang boksingera, no? Filipina boxers na lalaban. Ito si Villanueva, si Ira, at si Nesty Petesio. Yes. So, sigurado na sila sa bronze, ngayon lalaban sila para sa silver. Ano yung chances natin sa dalawang kababayan nating boksingera? Okay. Si Nesty Petesio for one subok na. Silver medalist yan nung nakarang Olympics. At pagdating sa estilo, mas madaling mag-adjust, mas magaling mag-adjust itong si Nesty. At nagamit niya na yan sa mga previous fights. Ano? Against India, yung nakalaban niya magalaw, naging tactical siya. No? Pagdating nung next fight niya, nakita niya na yung kalaban niya ay slugger. Ginawa niya, sinabayan niya, lalabas, no? Ito mga kalaban niya from Poland is more of a mover, no? Tactical. So again, sabi ko nga, whether tactical or slugger ay ibigay mo kay Nesty, na paghandaan niya na yan, na experience niya yan ngayong France, mas madali yung kanyang adjustment. Ang nakita ko malaking challenge kay Ira Villegas, kasi the entire time on her way papunta ng semifinals, mga nakalaban niya puro pasok ng pasok. No? Kaya't the whole time nagamit niya yung kanyang reach and speed advantage. Ito mga kalaban niya, galaw ng galaw. So dito makikita natin kung anong klaseng adjustment ang kayang gawin, no, ni Ira Villegas, because it's going to be a totally new opponent para kay Ira, itong kanyang mga kalaban. But knowing Ira, sa tingin ko, para maging matalino siya sa kanyang mga unang laban, sa tingin ko dito, mas magiging matalino siya pagdating sa laban niya against this Turkish opponent. Well, sabay-sabay natin ipagdasal yung ating mga kababayang patuloy na lumalaban dyan sa Paris Olympics. Maraming salamat, PTV Resident Sports Analyst kasamang Dennis Principe.